Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1051. Tao ang gumawa nito. Bahagyang nagulat ang pinuno ng mga kawal nang marinig ito. Kailangang malaman ng isa na naisip nila na ang virus na ito ay maaaring dinala ng ilang uri ng hayop o mutated. Maaari rin itong ikalat ng mga alien na kanilang hinahanap. Gayunpaman, talagang hindi nila inaasahan na ang virus na ito ay nilikha ng mga tao mismo. Tama na yan. Tumango si Dr. Felix at sinabing, ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang virus ay ginawa ng mga tao. Bastos! Galit na sinabi ng kawal, sino bang bakla ang gumawa ng virus na ito na maaaring sirain ang mga tao? Ano ang gusto niyang gawin? Ayaw na ba niyang mabuhay? Panipi, hindi nakapagtataka kung gaano siya nagalit. Masyadong nakakapinsala ang virus. Mula nang lumitaw ang virus, ang bilang ng mga tao ay bumababa. Bagaman ang mga nakaligtas na tao ay dahan-dahang umangkop sa kasalukuyang lipunan, at ang kanilang kakayahan at karanasan sa pakikipaglaban ay bumuti, ang lakas ng mga zombie ay tumaas din. Ang mga high-level na zombie ay mas madalas na lumilitaw, at ang kapaligiran ng pamumuhay ng mga tao ay napakasama pa rin. Marahil ang kabilang partido ay nais lamang na magsaliksik ng iba pang mga bagay sa simula at aksidenteng nabuo ang virus na ito. Marahil ang kabilang partido ay hindi inaasahan na ang virus na ito ay napakasama. Siyempre, may iba pang mga posibilidad. Hindi ako masyadong sigurado kung ano ang nangyayari sa kabilang partido, sabi ni Dr. Phillips. Bilang isang nangungunang siyentipiko, si Dr. Felix ay gumagawa ng mga gamot upang labanan o maalis ang virus mula nang lumitaw ang virus. Gayunpaman, hindi pa siya nakakagawa ng anumang gamot. Habang siya ay balisa, hinangaan din niya ang taong nagkaroon ng virus. Bagamat ang kabilang partido ay nakabuo ng isang virus na lubhang nakakapinsala sa lipunan, mula sa isang tiyak na pananaw, ang kabilang partido ay isa ring henyo sa larangang ito. Kaya lang, ginamit niya ang kanyang talento sa maling lugar. Kahit ano, Dr. Felix, dapat kang bumuo ng gamot upang labanan ang zombie virus sa lalong madaling panahon. Ang sitwasyon ng mga tao ngayon ay napakadelikado, at wala na tayong maraming oras, sabi ng sundalo. Dahil sa pagsiklab ng zombie virus, ang buong kaayusan ng lipunan ay nag-ambala. Inisip lamang ng mga tao kung paano pagbutihin ang kanilang mga kakayahan at mabuhay sa post-apocalyptic na mundong ito. Wala silang lakas para gumawa ng ibang bagay. Kung walang panlipunang produksyon, walang magtanim ng mga pananim. Dahil dito, ang lahat ng uri ng mga bagay na maaaring kainin at gamitin ay mabilis na bumababa. Malaki ang posibilidad na sa 1 o 2 taon, walang pagkain sa buong lipunan. Sa oras na iyon, kahit na hindi sila nahawaan ng zombie virus, sila ay mamamatay sa gutom. Kaya naman, hindi katakataka na balisa ang sundalo. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, kailangan niyang isaalang-alang ang buong bansa, at maging ang buong mundo. Pabibilisin ko ang pananaliksik, sabi ni Dr. Felix. Sabi ni Dr. Felix, kung nandito lang sana si Professor Laney. Expert siya sa virus research. Unfortunately, after he went to the desert a few years ago, walang balita sa kanya. Nabalitaan ko na gumagawa din siya ng gamot para labanan ang zombie virus. Hindi ko alam kung paano siya. Talagang mayroong higit sa isang umiiral na institusyong pananaliksik ng tao. Sa oras na ito, mayroon ding mga nagsasaliksik sa ibang lugar. Gayunpaman, ang instituto sa kanyang harapan ay nakakalap ng karamihan sa mga nangungunang mananaliksik sa buong bansa, kaya malaki ang pag-asa niya para dito. Alam din ni Dr. Felix na ang kanyang pangkalahatang kakayahan ay maaaring mas mahusay kaysa sa iba, ngunit sa larangan ng pananaliksik sa virus, hindi naman siya mas mahusay kaysa sa mga propesyonal na iyon. At least, mas magaling sa kanya ang Professor Laney na kilala niya sa bagay na ito. Sa orihinal, sa kakayahan ni Professor Laney, maaari siyang lumitaw sa instituto ng pananaliksik na ito, ngunit siya ay matigas ang ulo. Siya ay nakasakit ng isang pinuno noon, kaya siya ay ipinadala sa desyerto upang pag-aralan ang super seed. Nang maglaon, pagkatapos na sumiklab ang zombie virus, gusto niyang dalhin si Professor Laney, ngunit tumanggi si Professor Laney.
Nais niyang gumawa ng kanyang sariling pananaliksik. At least doon, hindi na niya kailangang tingnan ang mukha ng ibang tao, at walang mga taong hindi makakaintindi kung sino ang magbibigay sa kanya ng random orders. Professor Laney, siya ay napakahusay sa bagay na ito. Malinaw na ito ang unang pagkakataon na narinig ng sundalo ang pangalan ni Professor Laney. Alam niya na ang research institute na ito ay pinamamahalaan na ngayon ni Dr. Phillips, ngunit ito ay nasa ilalim din ng ibang departamento, at ang dating pinuno ng departamentong iyon ay halatang hindi siya. Kaya, kung tutusin, may iba pang namamahala sa research institute na ito noon, at normal lang sa kanya na hindi marinig ang pangalan ni Professor Laney. Oo, napakagaling niya. Sa tulong niya, naniniwala ako na mabilis nating mabubuo ang kaukulang gamot, sabi ni Dr. Felix. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang matulungan si Professor Laney. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang manatili sa disyerto at maaaring pumunta rito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay mas ligtas kaysa sa disyerto. Sa kasamaang palad, si Dr. Felix man o ang mga taong ito, hindi nila alam na patay na si Professor Laney. Namatay siya sa disyerto. Kung ganoon, bakit hindi mo siya tawagan para mag-aral ng magkasama? Tingnan mo ang oras. Sa panahong ito, dapat magkaisa ang lahat, sabi ng taong iyon. Pero, Professor Laney, siya, na-offend niya ang pinuno, nag-aalangan na sabi ni Dr. Felix. Nasaktan ang pinuno. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin, sabi ng sundalo na may bahagyang natigil ang ekspresyon. Pagkatapos noon, maikling ipinaliwanag ni Dr. Felix ang bagay ni Professor Laney. Sa katunayan, ang bagay na ito ay wala, hanggat si Professor Laney ay masyadong prangka. Dati, ang pinuno ay palaging nakikialam sa mga gawain ng institute, na naging dahilan upang hindi siya nasisiyahan. Ilang beses niyang kinontra ang pinuno sa publiko, kaya napahiya ang pinuno. Kaya naman, nakahanap ng dahilan ng pinuno para paalisan si Professor Laney. Mga bastos. Ang mga bastos na ito na hindi gumagawa ng tamang mga bagay. Galit na sabi ulit ng sundalo. Dahil sa mga walang kabuluhang bagay na ito, ang mga bastos na iyon ay talagang tinatrato ang isang nangungunang siyentipiko na tulad nito. Napakabastos talaga nila. Okay, I know about this matter. I will deal with it. Magpapadala agad ako ng susando kay Professor Laney, sabi ng sundalo kay Dr. Felix matapos magalit. Salamat. Masayang sabi ni Dr. Felix. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya magkakaroon ng isang mahalagang katulong, ngunit ang kanyang mabuting kaibigan ay makakabalik din sa ligtas na lugar na ito. Sa kanyang hitsura, hindi na maisip ng dating pinuno na pahirapan si Professor Laney. Kabanata 1052. Sa Gauke City, libu-libong kilometro ang layo mula sa Imperial Capital, ang buong ibabaw ng lungsod ay wasak, tulad ng ibang mga lungsod. Paralisado ang trapiko, gumuho ang mga bahay, at kahit saan ay may sira-sirang tanawin. Bago ang pagsiklab ng zombie virus, ang lungsod na ito ay medyo maunlad. Ito ang lungsod na may pinakamahusay na pag-unlad maliban sa kabisera. Ang isang malaking bilang ng mga nangungunang domestic at dayuhang kumpanya ay natipon dito. Dito rin matatagpuan ang Umbrella Company, na dating nangungunang biomedical company sa bansa. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung sino ang pinuno ng Umbrella Company. Para sa mga ordinaryong tao, ang kumpanyang ito ay medyo misteryoso, at hindi gaanong impormasyon ang nalantad. Gayunpaman, maganda pa rin ang mga produkto ng kumpanya. Kung ito man ay mga pandagdag sa kalusugan o iba't ibang mga medikal na gamot, lahat sila ay lubos na mapagkakatiwalaan. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, ang gusali ng Umbrella Company ay isa ring sira-sira na eksena. Mula noong sumiklab ang zombie virus, walang tao sa gusali. Ang hindi alam ng lahat ay hindi lang mahigit 30 palapag ang gusaling ito, kundi mayroon din itong mahigit 20 palapag sa ilalim ng lupa. Matapos ang pagsiklab ng zombie virus, ang mga tao ng kumpanya ng payong ay lumipat sa opisina sa ilalim ng lupa. Sa makatuwid, ang kumpanyang ito ay hindi kasing sira gaya ng iniisip ng mga tao. Nalipat lang. Ang hindi alam ng lahat ay ang kasalukuyang paglaganap ng zombie virus ay may kaugnayan sa payong kumpanyang ito. Dr. Jim, kumusta ang research mo dito?
Sa underground office building ng Umbrella Company, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasot ang nagtatanong sa isang matandang lalaki na abala sa pagtingin sa mga test tube sa laboratorio. Sabi ng matanda nang hindi itinaas ang ulo malapit nang matapos. Kung walang aksidente, pwede na nating isagawa ang injection test ngayong gabi. That's great, Dr. Jim. Talagang hindi mo kami binaygo, sabi ng medyo may edad na may masayang mukha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang boss ng Umbrella Company, isang taong bihirang magpakita sa publiko. Sa oras na ito, pagkatapos marinig ang mga salita ni Dr. Jim, siya ay nasa sabik at nabaliw. Halos 3 taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Ngayon, sa wakas ay nakakuha siya ng positibong sagot mula kay Dr. Jim, ano ang sitwasyon sa labas? Casual na tanong ni Dr. Jim, ano pa ba? Ang gulo, sabi ng middle-aged na lalaki, ngunit walang masyadong negatibong emosyon sa mukha. Sa halip, parang tuwang-tuwa siya, pero maganda rin ito. Hayaan mong sirain ang mga zombie na iyon hanggat gusto nila. Pagdating ng panahon, lilito tayo bilang mga tagapagligtas. Sa panahong iyon, atin na ang buong mundo. Sa pagtingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila medyo baliw, bahagyang huminto ang kamay ni Dr. Jim, at isang masalimuot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang sarili sa trabaho at hindi na nagsasalita. Nagising ang nasa katanghaliang gulang mula sa kanyang nakakabaliw na pantasya pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya kay Dr. Jim na abala pa rin at sinabing, Dr. Jim, hindi kita iistorbahin. Pagkasabi noon ay lumabas na ng laboratorio ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang iba pa. Pagkaraang makitang umalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, huminga ng malalim si Dr. Jim at saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Boss, si Dr. Jim ay lihim na nagsasaliksik kamakailan ng gamot laban sa zombie virus. Hindi nagtagal pagkaalis ng medyo may edad na, isang taong nakasuot din ng puting Amerikana ang lumapit sa kanya at bamulong sa kanya. Humph! Malamig na bamantong hininga ang nasa katanghaliang gulang, at baka sa kanyang mga mata ang lamig, itong si Jim ay ayaw ng mabuhay. Tuparin ko ang kanyang hiling. Pagkatapos na mapatunayan ang bagay sa kanyang kamay, ipapadala ko siya upang makilala ang Diyos. Ang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ay nakinig sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at puno ng saya ang kanyang mukha. Siya ang orihinal na pangalawang tao sa laboratorio. Kapag namatay si Dr. Jim, siya ang magiging taong namamahala sa buong laboratorio. Dapat malaman na ang katayuan ng laboratorio sa Umbrella Company ay napakataas pa rin. Sa oras na iyon, magiging senior din siya sa kumpanya. Pagdating ng panahon, ikaw na ang mag-take over sa laboratory. Sana hindi ka maging kasing tanga ni Jim. Sabi ng middle-aged na lalaki sa lalaking naka-white coat. I won't, boss. Don't worry, I am very loyal to you. Mabilis na saad ng lalaki. Mabuti naman. Nang matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Sa kabilang panig, si Huang Feng at ang iba pa ay nakarating na sa paligid ng Imperial Capital sa oras na ito. Ito ay talagang tulad ng naisip ng lahat noon. Ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa ibang mga lungsod. Bagamat sobrang sira-sira na rin, walang gaanong bangkay sa buong lungsod. Siyempre, may mga zombie pa, pero gumagala lang sila sa lansangan. We're finally here. This journey was not easy. Emotion na sabi ni Marcus. Masasabing kanina pa sila nag-aaway dito. Ang bilang ng mga zombie ay dumami. Kahit nasa desyerto na kalsada, makakasalubong pa rin nila ang mga zombie. Bilang karagdagan, mayroong higit at higit pang mga lumilipad na zombie. Masasabing hindi smooth sailing ang paglalakbay para sa kanila. Buti na lang at tapos na ang lahat. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Hanggat natagpuan nila ang mga siyentipiko ng tao, magkakaroon sila ng pag-asa. Pumunta ka at buksan ang loudspeaker. Sabi ni Huang Feng kay Marcus sa pamamagitan ng walkie-talkie. Okay, tugon ni Marcus, saka binuksan ang loudspeaker na nakasabit sa bubong ng sasakyan. Ito ang fleet ni Huang Feng. May tao ba sa paligid? May sapat na pagkain at tubig dito. May silungan dito. Ito ang fleet ni Huang Feng. Ang loudspeaker na ito ay natagpuan sa isang lungsod.
Pagkatapos nito, nag-record ng boses ang lahat at tuloy-tuloy na nilalaro ito. Ang pangunahing dahilan ay upang maakit ang atensyon ng mga tao sa paligid. Kung may mga tao sa paligid, pagkatapos nilang marinig ang sigaw na ito, makikita nila ang armada ni Huang Feng. Sinakop din ng fleet ni Huang Feng ang maraming nakaligtas na tao sa ganitong paraan. Siyempre, bilang karagdagan sa paghahanap sa mga nakakalat na nakaligtas na mga tao, nais din ng fleet ni Huang Feng na gamitin ang pamamaraang ito upang hayaan ang mga may malaking bilang ng mga kampo ng tao na mahanap sila. Ngayong nakarating na sila sa Imperial Capital, ang una nilang gawain ay natural na hanapin ang base camp ng tao. Sure enough, patuloy na tumunog ang loudspeaker. Makalipas ang kalahating oras, nakita ng fleet ni Huang Feng ang isang fleet na nagmamaneho patungo sa kanila at huminto sa harap nila. Pagkatapos nito, isang pangkat ng mga sundalo na may mga live ammunition ang lumabas sa kotse. Kung ito ay panahon ng kapayapaan, na nakikita ang napakaraming armadong sundalo, ang lahat ay maaaring medyo kabahan at matakot. Gayunpaman, sa araw na ito ng katapusan, ang pagkakita sa mga taong ito ay nagpaginhawa lamang sa lahat. Ako si Colonel Manang, binabati kita, naligtas ka. Naglakad ang nangungunang sundalo sa harapan ng lahat at sinabi. Sa oras na ito, bumaba din ang fleet ni Huang Feng sa kotse, so, sino ang kapitan ng fleet na ito? Ako nga, Huang Feng ay humakbang pasulong at sinabi sa nangungunang sundalo, ang pangalan ko ay Huang Feng. Ako ang namamahala sa fleet na ito. Kabanata 1053, tumingin si Colonel Manang kay Huang Feng, pagkatapos ay nagkusa na abutin ang kanyang kamay at sinabing, Hello. Hello, magalang din na tanong ni Huang Feng. Tawagan mo na ang mga tao mo at sumama ka sa amin. Tutal hindi naman ligtas dito. Sinabi ni Colonel Manang kay Huang Feng. Okay, sabi ni Huang Feng. Pumunta sila dito para hanapin ang base camp ng tao. Ngayon ay tila nahanap na nila ito. Pagkatapos noon, sumakay si Huang Feng at ang iba pa sa kotse at nagmaneho sa likod ng kotse ni Colonel Manang. Sa katunayan, kahit na nakatagpo sila ng mga nakaligtas na tao, ang ibang mga tao na may mas mababang ranggo ang dumating upang kunin sila. Ngunit ngayon, lumabas lang si Colonel Manang para mag-inspeksyon at nagkataong nakasalubong niya si Huang Feng at ang iba pa, kaya nagkataon na sinundo niya sila sa daan. Mabilis na sinundan ni Huang Feng at ng iba pa ang sasakyan ni Colonel Manang at nakarating sa isang malaking plaza. Ang lokasyong ito ay medyo malayo. Sa liwasang ito, maraming pansamantalang bahay. Maraming mga nakaligtas na tao ang pumapasok at lumabas. Ayon kay Colonel Manang, isa lamang ito sa maraming kampo ng tao sa kabisera ng Imperial. Sa paligid ng plaza, mayroong maraming mga sundalo na nagbabantay at maraming mga pasilidad sa pagtatanggol. Sa ganitong mga hakbang sa proteksyon, kahit na dumating ang mga zombie, magagawa nilang itaboy ang mga ito. Siyempre, hindi kasama ang mga high-level na zombie na iyon. Nang makita ang napakaraming nakaligtas na mga tao ng sabay-sabay, lahat ay napakasaya. Sa gilid ng plaza, huminto ang sasakyan ni Colonel Manang. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng sasakyan. Bumaba din si Huang Feng at ang iba pa sa sasakyan. You can stay here for now. May magdadala sa iyo ng tent, pagkain, at tubig mamaya. Sinabi ni Colonel Manang kay Huang Feng. Salamat. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, mayroon kaming dalawang mahalagang bagay sa aming mga kamay na gusto naming ibigay sa iyong pinuno. Alam ni Huang Feng na sa oras na ito, ang mga siyentipiko na maaaring magsaliksik ng mga antidote laban sa zombie virus ay dapat na magkasama. Ang isa ay upang mapadali ang pagsasaliksik, at ang isa ay upang protektahan ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng mga taong ito ay lubos na mahalaga sa panahong ito. Ano ba, ibigay mo sa akin at tutulungan kitang ipasa, sabi ni Colonel Manang. Hindi siya nagkamali na itanong ito. Imposibleng may makakita sa hepe dahil lang sa sinabi nila. Hindi, kailangan nating ibigay ito ng personal. Umiling si Huang Feng at sinabi. Masyadong mahalaga ang potion at research materials. Hindi naging komportable si Huang Feng na ipasa ito sa kanya ng ibang tao. Gayunpaman, ang mga salita ni Huang Feng ay medyo hindi nasisiyahan kay Colonel Manang. Pagkatapos ng lahat, ang ibig sabihin ni Huang Feng ay hindi siya naniwala sa kanya. Paano siya, isang marangal na koronel, maging sakam sa kanyang mga bagay?
Tsaka sinong nakakaalam kung ano ang ibibigay niya. Nang malapit ng pabulaan na ni Colonel Manang ang mga sinabi ni Huang Feng, biglang tumunog ang mga alarm bell sa paligid. Ang matalim na tunog ay bumulaga sa lahat ng naruroon. Kaagad, naunawaan ni Colonel Manang ang nangyayari. Sumigaw siya, darating ang mga zombie. Lahat, pumwesto at maghanda para lumaban. Pagkatapos, ang mga sundalo na orihinal na nagbabantay sa paligid ng kampo ay agad na nagtago, at ang mga sundalo na nagpapatrolya kasama si Colonel Manang ay tumulong din. Si Colonel Manang mismo ay mabilis ding naglabas ng baril sa kanyang katawan at naghanda para lumaban. Wala siya ngayon sa mode na bigyang pansin si Huang Feng at ang iba pa, at direktang iniwan sila sa isang tabi. Huang Feng, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Marcus nang makita ang sitwasyon. Hayaan ang lahat na magdala ng mga armas upang tumulong. Sabi ni Huang Feng, ang mga zombie ay ang kaaway ng lahat ng tao. Dahil nakatagpo na sila, natural na hindi tatayo si Huang Feng at walang gagawin. Nakapatay na sila ng hindi mabilang na mga zombie sa daan. Okay, sagot naman ni Marcus. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang mga taong bumaba sa sasakyan at nagtago ng mga armas. Sa oras na ito, nalaman din ni Huang Feng na ang mga nakaligtas na tao sa kampo ay lumabas din na may dalang armas. Sa ganitong post-apocalyptic na mundo, walang sino man ang makaiwas dito. Kahit mga ordinaryong magsasaka lang sila noon, kapag kaharap ang mga zombie, wala silang pinagkaiba sa mga taong dinala ni Colonel Manang. Gayunpaman, nakita pa rin ni Huang Feng na sa ilalim ng hudyat ni Colonel Manang, ilang mga sundalo ang lumabas upang utusan ang grupo ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, ang grupo ng mga ordinaryong tao ay maaaring nakaranas ng mga labanan sa mga zombie at nagkaroon ng karanasan sa labanan. Gayunpaman, hindi sila sumailalim sa propesyonal na pagsasanay at hindi alam kung paano makipagtulungan sa labanan. Sa makatuwid, kadalasan, kapag nagtitipon sila, hindi nila maipapakita ang kanilang pinakadakilang lakas sa pakikipaglaban. Sa panahong ito, napakahalaga na magkaroon ng pinag-isang utos. Lumapit din si Huang Feng. Sa oras na ito, marami na siyang nakikitang zombie na sumusugod sa gilid na ito. Karamihan sa mga zombie na ito ay mga tao, ngunit sa mga humanoid zombie, mayroon ding ilang mga zombie na aso, zombie na pusa, at iba pang mga zombie ng hayop. Ang mga zombie na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa mga tao. Atake. Nang makitang maraming zombie ang lumalapit at akmang sasalakayin ang kanilang linya ng depensa, sumigaw si Colonel Manang. Biglang napuno ng putok ng baril ang buong kampo. Hindi pa rin kumikibo si Huang Feng. Bagamat malalaki ang bilang ng mga zombie sa kanyang harapan, hindi naman mahina ang firepower ng human camp. Dahil nagkaroon ng hukbo, hindi nagkukulang ang iba't ibang uri ng armas at numero. Sa pagitan ng pagbaril, napansin din ni Colonel Manning si Huang Feng na nakatayo sa gilid, nanunood ng palabas. Lalo siyang hindi nasisiyahan kay Huang Feng. Sa oras na ito, lahat ay lumalaban sa mga zombie, ngunit si Huang Feng ay nakatayo doon na parang walang nangyari. Kahit nabarilin at nakapatay siya ng zombie, buti pa rin. Gayunpaman, bago matapos mag-isip si Colonel Manang, nalaman niyang wala na si Huang Feng sa dati niyang posisyon. Nang maisip ni Colonel Manang na pinaglalaruan siya ng kanyang mga mata, biglang sumulpot si Huang Feng sa tabi niya at sinuntok ang isang zombie na pusa na nasagasaan at gustong palihim na atakihin siya. Colonel Manang, hindi ngayon ang oras para maging absent-minded. Paalala ni Huang Feng sa kanya. Napansin na lang niya na tila nakatingin sa kanya si Colonel Manang. Sa oras na ito, isang zombie na pusa ang nagkataon na lumapit kay Colonel Manang at gustong palihim na atakihin siya, kaya kumilos si Huang Feng. Ang liksi ng mga pusa ay orihinal na mataas. Matapos mahawan ng zombie virus, tumaas ng husto ang kanilang bilis. Bukod dito, ang zombie na pusa na gustong sumukos na atake kay Colonel Manang ay isang level -3 na zombie, kaya natural na mas mabilis ang bilis nito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi ito matamaan ng baril, kaya madali siyang lumapit sa linya ng depensa. Salamat! Si Colonel Manang ay natural na naunawaan ang nangyari at sinabi kay Huang Feng nang may kahihiyan. Ngumiti si Huang Feng at may sasabihin sana, ngunit biglang gumalaw ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, lumitaw na siya 10 metro ang layo at sinipa ang isang halimaw na gustong palihim na atakihin ang isang sundalo.
Ang halimaw ay mukhang ipis, ngunit ito ay mas malaki kaysa sa isang ipis at ang bilis nito ay mas mabilis. Sa madaling salita, pagkatapos ng pagsiklab ng zombie virus, maraming mga hayop na nahawahan ng zombie virus ay nag-mutate at naging lubhang nakakatakot. Kabanata 1054. Nang makita ang mga kilos ni Huang Feng, nanliit ang mga mata ni Colonel Manang. Masyadong exaggerated ang bilis na ipinakita ni Huang Feng. Parang bugzo ng hangin. Sa isang kisap mata, nasa 10 metro na ang layo niya. Bukod dito, ang suntok na iyon ay maaaring magpalipad sa halimaw ng zombie. Halatang hindi maliit ang kanyang lakas. Guru, sabi ni Coronel Manang sa kanyang puso. Bilang isang koronel, si Coronel Manang ay karaniwang may maraming pakikipag-ugnayan sa mga Panginoon sa hukbo. Nakakita na siya ng maraming tao na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng taong kasing lakas ni Huang Feng. Ngayon, hindi na nang ahas si Colonel Manang na maliitin si Huang Feng. Kahit na ang personal na katapangan ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa ilang mga sitwasyon, maaari itong gumanap ng isang papel sa ilang mga sitwasyon. Higit pa rito, ang katapangan ni Huang Feng ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya ang epekto nito ay mas malaki pa. Katulad ngayon, si Huang Feng ay naging bumbero, patuloy na naglalakad malapit sa bunker. Kung saan man may panganib, naroon ang kanyang anino. Hindi naman mahina ang mga zombie na makakatakas sa napakaraming tao na bumabaril sa kanila. Gayunpaman, sa mga kamay ni Huang Feng, hindi nila nakayanan ang isang suntok, at lahat sila ay pinalipad sa isang suntok. Bukod dito, nakita ni Coronel Manang na hindi pula ang mukha ni Huang Feng at hindi na siya hinihingal pagkatapos ng mahabang pag-atake. Halatang hindi niya ginamit ang buong lakas na mas nakakatakot. Tungkol naman sa pag-atake ng zombie, kung ang mga sundalong nagbabantay dito o ang mga ordinaryong survivors, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito, kaya hindi sila natarante kahit katiting. Gayunpaman, may nakita silang kakaiba ngayon. Bagaman maaari nilang itaboy ang pag-atake ng zombie sa nakaraan, magkakaroon din ng mga casualty sa kanilang panig. Pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga zombie. Bukod dito, mayroon pa ring level 2 at 3 zombies na pinaghalo sa mga level 1 na ordinaryong zombie. Kahit kamakailan lang, may level 4 na zombie. Sa makatuwid, hindi maiiwasan ang mga casualty, at nakasanayan na nila ito. Gayunpaman, malinaw na naiiba ang araw na ito. Sa tuwing sila ay nasa panganib, isang bahagyang manipis na figure ang lilito sa kanilang tabi at ipapadala ang mga zombie na gustong umatake sa kanila na lumilipad sa isang suntok. Pagkatapos nito, ang figure ay mabilis na umalis at pumunta sa ibang lugar, pagkatapos ay magpatuloy sa pag-atake sa mga zombie na gustong umatake sa kanila. Nagpatuloy ito sa pag-uulit. Ang figure ay naging pinakaabalang tao sa eksena at dahan-daw ang naging patron sa puso ng lahat. Hanggat nandoon sila, walang zombie na lalapit sa kanila, at ligtas sila. Ang nakakasakit at nagtatanggol na labanang ito ay tumagal ng mahigit kalahating oras. Nang maalis ang huling zombie na nakikita, sa wakas ay maibaba na ng lahat ang kanilang mga sandata at nakahinga ng maluwag. Umupo din si Huang Feng sa lupa ng sabay-sabay, naghahabol ng hininga. Kahit na ang labanan ay tumagal lamang ng higit sa kalahating oras, si Huang Feng ay hindi pa nakaranas ng labanan na mas tumagal kaysa dito. Gayunpaman, hindi pa siya napagod ng ganito. Sa bagay, hindi naman maikli ang defensive line ng kampo na ito. Ang espiritu ni Huang Feng ay dapat na lubos na puro. Kung saan man may panganib, kailangan niyang sumugod kaagad doon. Halatang nakakapagod ito. Bilang karagdagan, sa tuwing outreach siya sa mga zombie na umatake sa kanya ng isang suntok, na nagiging sanhi ng pansamantalang pagkawalan ng kanilang pagiging epektibo sa labanan. Maraming enerhiya ang naubos, bagamat pagkatapos niyang maging isang Panginoong pangunang klase, patuloy niyang maibabalik ang enerhiya na ginamit niya, ngunit kung gumamit siya ng labis na enerhiya sa maikling panahon, hindi niya ito maibabalik. Gayunpaman, sulit ang mga pagsisikap ni Huang Feng. Bagamat pagod siya ngayon, napakaganda ng resulta. Sa pagkakataong ito, walang sinuman sa pinangyarihan ang nakagat ng mga zombie, at walang napatay. Nang hamupa ang labanan, ang mga sundalo man o ang mga ordinaryong nakaligtas, lahat sila ay tumingin kay Huang Feng na may mga mata na puno ng pasasalamat at pagsamba.
Ito ang paggalang sa isang powerhouse. Sa oras na ito, napansin din ni Marcus at ng iba pang kasama ni Huang Feng ang paraan ng pagtingin ng mga taong iyon kay Huang Feng. Nakaramdam sila ng pagmamalaki. Naranasan na nila ang lakas ni Huang Feng habang nasa daan, ngunit sa tuwing nakikita nila siya, nakakaramdam pa rin sila ng pagkagulat. Dito, sa oras na ito, isang bote ng tubig ang lumitaw sa harap ni Huang Feng. Tumangala si Huang Feng at nakitang si Colonel Maneng ang nag-abot sa kanya ng tubig. Salamat, sabi ni Huang Feng habang umiinom ng tubig. Napakalakas mo, mas malakas kaysa sa sinumang nakita ko. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, may mga nasawi dito, sabi ni Colonel Maneng. So, ang dapat magpasalamat ay ako. Si Colonel Maneng ay higit na nag-isip kaysa kay Huang Feng. Sa gayong apokaliptik na mundo, nagkaroon ng pangangailangan para sa isang superhero na lumitaw upang iligtas ang lahat, ang mundo, at ang pag-asa ng mga tao. Napakahusay na nalutas ng hitsura ni Huang Feng ang problemang ito. Ang lakas ni Huang Feng ay hindi kapanipaniwala, ngunit siya ay angkop din para sa papel ng isang bayani. Sa makatuwid, ang aksyon ni Huang Feng ngayon ay hindi kasing simple ng pagliligtas sa ilang tao, ngunit pagiging pag-asa ng mga tao. Nalaman ni Colonel Maneng na ang espiritu ng maraming tao ay malinaw na iba na ngayon. Dati, medyo natarante sila. Hindi nila alam kung kailan sila makakakita ng pag-asa at kung kailan matatapos ang apocalypse na ito. Gayunpaman, pagkatapos makita ang makapangyarihang kakayahan ni Huang Feng, iba ang kanilang mga mata. Si Huang Feng ang naging kanilang espiritual na kabuhayan. Naniniwala sila na may iligtas sila ni Huang Feng, hindi lamang sa pagkakataong ito, kundi lubos din silang ililigtas mula sa apocalypse. Ito ay tulad ng mga desperadong tao na sa wakas ay natagpuan ng isang bakas ng espiritual na kabuhayan sa isang mahirap na kalagayan. Wala lang, hindi ko kayang panuulin silang inaatake ng mga zombie at walang ginagawa. Nakangiting sabi ni Huang Feng, kung tutuusin, tao rin ako. Tumango si Colonel Maneng, ngunit iniisip niya kung paano gamitin ang pagkakataong ito para maisapubliko ang usapin ni Huang Feng at gawing bayani ng tao si Huang Feng. Sa kasong iyon, ang mga tao ay magkakaroon ng espiritual na kabuhayan at maaaring magpatuloy na labanan ang mga zombie na iyon. Kakasabi mo lang na may ipapasa ka sa mga nakatataas. Sabi ni Colonel Maneng. Oo, ang bagay na ito ay napakahalaga. Ito ay tungkol sa mga zombie na ito, sabi ni Huang Feng. Bueno, dalhin ang mga bagay at sumama sa akin, sabi ni Colonel Maneng. Okay, sagot ni Huang Feng. Pagkatapos nito, sinundan ni Huang Feng at Marcus si Colonel Maneng at umalis sa kampo. Samantalang si Lance at ang iba pa ay naiwan sila. Sinundan ni Marcus si Huang Feng. Bukod sa pag-abot ng potion, higit sa lahat, siya lang ang nakakaalam ng nangyari sa Oasis. Nadama ni Huang Feng na kailangang iulat ang mga bagay na ito ng magkasama. Kung tutuusin, hindi maaalis ang kontribusyon ni Professor Lani. Kabanata 1055, sumunod sina Huang Feng at Marcus kay Colonel Maneng at pumasok sa isang medyo buo na gusali. Maraming sundalo ang nagbabantay sa gusali. Ang Imperial Capital ay talagang karapat-dapat na maging Imperial Capital. Bilang pinakamalaking lungsod sa bansa, ito rin ang lungsod na may pinakamalakas na depensa. Kahit na pagkatapos ng higit sa 2 taon ng post-apocalyptic na buhay, napakaraming tao pa rin dito. Sa ibang mga lungsod, hindi madaling makakita ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Gayunpaman, mayroon pa ring tiwala si Huang Feng sa kakayahan ng mga tao na mabuhay. Bagamat hindi sila nakakita ng maraming nakaligtas nang dumaan sila sa ibang mga lungsod habang papunta rito, naniniwala si Huang Feng na maraming tao ang nakahanap ng lugar na mapagtataguan. Kapag napigilan ang zombie virus, lilito ang mga taong iyon. Kung tutuusin, kahit gaano kalakas ang mga zombie, wala pa rin silang utak. Hanggat nalampasan ng mga tao ang unang panahon ng kakulangan sa ginhawa, makakahanap pa rin sila ng paraan para pansamantalang magtago. Sumunod sina Huang Feng at Marcus sa likod ni Colonel Maneng. Matapos dumaan sa maraming checkpoints, sa wakas ay nakarating sila sa pintuan ng isang opisina. Maghintay ka muna dito, nasa meeting ang mga general. Kapag natapos na ang meeting, ihahatid na kita agad. Matapos makipag-usap si Colonel Maneng sa isang sundalong nakabantay sa pintuan ng opisina, lumapit siya kay Huang Feng at sa iba pa at sinabi. Okay,
Sa oras na ito, sa isang malaking conference room hindi kalayuan sa Huangfeng at iba pa, mahigit 100 matatanda ang nagpupulong. Hindi masyadong maganda ang atmosphere sa meeting. Ito ay masasabing sentro ng bansa. Ang impormasyon mula sa buong bansa ay makakalap dito. Ang 12 ng mga matatandang ito mula sa militar at politikal na mundo ay ilan sa mga tao sa tuktok ng bansa. Ang mga may mas mataas na katayuan kaysa sa kanila sa bansa ay ang ilang mga pinuno. Noong una, inakala ni Colonel Manning nakakaunti lang ang mga general sa hukbo na nagpupulong dito. Hindi niya alam na may mga big shot din pala mula sa gobyerno. Since the zombie virus outbreak, sunod-sunod na ang masamang balita. Kahapon lang, we lost contact with 2 more cities. Hindi ko alam kung may problema sa broadcast doon, o kung may aksidente. Sabi ng isa sa mga matatanda na may malungkot na mukha. Hindi rin optimistic ang sitwasyon ko dito. Bagamat may malaking halaga ng pagkain na nakaimbak sa Imperial Capital bago ang pagsiklab ng zombie virus, ang nakalipas na 2 taon ng pagkonsumo at ang pagkasira na dulot ng mga zombie ay nabawasan ng malaki ang stock. Sabi ng isa pang matanda, noong unang sumiklab ang zombie virus, napagtanto ng mga taong ito ang kahalagahan ng pagkain at nag-imbak ng malaking halaga ng pagkain. Gayunpaman, mayroong maraming mga nakaligtas sa kabisera. Bukod dito, sa nakalipas na 2 taon, ang supply ng pagkain ay nabawasan lamang, kaya natural, ang bilang ng mga tao ay patuloy na bumababa. Ang magandang balita lang ay ang pinagmumulan ng tubig. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito pansamantala. Ang tubig sa ilalim ng lupa ay hindi nahawahan ng zombie virus. Gayunpaman, naghanda na tayo ng maaga at inimbak ito upang maiwasan itong mahawa, dagdag ng matanda. Hindi ito gagawin, sabi ng isa sa mga matatanda. I wonder how the research institute is doing. It's been more than 2 years. They should have developed something to resist the zombie virus, right? Narinig ko na may ilang pag-unlad. Gayunpaman, kung gusto nating bumuo ng isang serum na maaaring ganap na gamutin ang zombie virus, maaaring kailanganin nating maghintay ng ilang sandali. Sa ngayon, maraming mga pinuno ang personal na namamahala sa lugar na iyon, at wala tayong gaanong impormasyon. Ano ang sanhi ng pagsiklab ng zombie virus? May nalaman ka na ba? Tanong ng isa pang matanda. Lahat ng tao dito ay namamahala sa isang field. Masasabing malinaw ang dibisyon ng paggawa. Sa post-apocalyptic na mundo, walang sino man ang nag-iisip ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Lahat sila ay nagsisikap na gawin ang dapat nilang gawin. Mayroon kaming ilang mga pahiwatig. Sabi ng isa sa mga matandang lalaki. Siya ang namamahala sa investigasyon sa bagay na ito. Masasabing napakahalaga ng bagay na ito. Kung malalaman nila ang sanhi ng paglaganap ng zombie virus, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa pananaliksik ng mga antidotes upang labanan ang zombie virus. Ayon sa aming investigasyon, unang sumiklab ang zombie virus sa Gaokei City. Pagkatapos noon, mabilis itong kumalat sa lahat ng bahagi ng bansa at pagkatapos ay sa buong mundo. Matapos ang mahigit 2 taong investigasyon, nalaman namin na ang zombie virus na ito ay maaaring may kaugnayan sa Umbrella Group sa Gaokei City. Patuloy ng matanda, ang Umbrella Group ay isang medyo sikat na biopharmaceutical company sa bansa. Ang saklaw ng negosyo nito ay medyo malawak din. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala kaming tiyak na ebidensya upang patunayan na ang paglaganap ng zombie virus na ito ay direktang nauugnay sa kanila. Naghahanda kami upang talakayin sa iyong mga tauhan ng militar kung magpadala o hindi ng isang combat team para magsagawa ng on-the-spot na investigasyon. An old man from the military said, I think it's fine. Since naghihinala sila, they must be investigated clearly. Otherwise, kahit na maresolba itong zombie virus crisis, gagawa pa rin sila ng ibang moves. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kung hindi nila mahanap ang sanhi ng pagsiklab ng zombie virus, hindi maituturing na lutisin ang krisis ng zombie virus na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga potensyal na panganib ay palaging umiiral. Sa makatuwid, kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng pagsiklab ng virus. Pagkatapos nito, tinalakay ng lahat kung ano ang kanilang pinangangasiwaan at pinagsama-sama ang isang kopya ng huling minuto ng pulong. Ito ay dapat isumite sa mga nakatataas.
Kung ang mga nakatataas ay may anumang bagay na gusto nilang malaman pa, hahanapin nila sila upang itanong. Huang Feng, Marcus, pumunta kayong dalawa dito. Tapos na ang meeting. Sa oras na ito, lumapit si Colonel Manang sa lugar kung saan pansamantalang nagpapahinga sina Huang Feng at Marcus at sinabi sa kanila. Si Huang Feng at Marcus ay tumayo at sinundan si Colonel Manang palabas. Pagkatapos noon, nakita nila ang mahigit 10 matandang lalaki na naglalakad palapit sa kanila. Sa mga taong ito, mayroon talagang mga taong nakasuot ng pangkalahatang uniforme. Hiniling ni Colonel Manang kay Huang Feng at Marcus na maghintay. Pagkatapos nito, humakbang siya at bumulong ng ilang salita sa isa sa mga matatandang lalaki. Tumingin ang matanda kina Huang Feng at Marcus at tumango. Pagkatapos nito, sinenyasan ni Colonel Manning sina Huang Feng at Marcus na pumunta. Anong mahahalagang bagay ang mayroon ka sa iyong mga kamay? Tanong ng matandang naka-general uniform. Tumingin si Marcus kay Huang Feng. Nang makitang tumango si Huang Feng, kinuha niya ang gamot na itinago niya at sinabing, ito na. Ito ang gamot na ginawa ni Professor Laney para labanan ang zombie virus. Professor Laney. Kinuha ng matanda ang gamot kay Marcus at mahinang nagtanong. Hindi niya narinig ang pangalan ni Professor Laney. Kung tutuusin, wala siya sa larangang iyon at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga propesor at scientist sa larangang iyon. Nakita rin ito ni Marcus. Ibinigay niya ang pangkalahatang pagpapakilala ng pagkakakilanlan ni Professor Laney, na sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng matanda. Kabanata 1056. Sumama kayong dalawa sa akin. Nag-isip sandali ang matanda, pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng at Colonel Manang. Pagkatapos nito, inakay niya sina Huang Feng at Colonel Manang sa isang elevator. Matapos makapasok ang lahat sa elevator, nalaman nilang hindi pataas ang elevator na ito, kundi pababa. Bukod dito, mayroong higit sa 20 palapag sa ibaba, at ang espasyo ay napakalaki. Nang makita ni Marcus ang sitwasyong ito, puno ng pagtataka at pag-usisa ang kanyang mukha, ngunit hindi masyadong nagulat si Huang Feng sa sitwasyong ito. Kung tutuusin, sa pelikulang Resident Evil, marami na siyang nakitang underground na mga gusali, at ang mga gusali doon ay hindi mas malala kaysa sa isang ito. Huminto ang elevator sa ibabang palapag. Pagkatapos noon, may hamarang sa kanila at humingi ng body search. Kahit na may mga general sa karamihan, ito ay pareho. Makikita kung gaano kahigpit ang seguridad dito. Si Huang Feng at ang iba pa ay walang anumang pagtutol. Sobrang higpit ng security dito, dapat may importante o may tao dito. Gusto kong makita si Dr. Phillips. Ang general na namuno kay Huang Feng at iba pa ay nagsabi sa isang taong mukhang katulong. Sumama ka sa akin, sabi ng katulong, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Huang Feng at Marcus ng ilang sandali. Kasama ko sila. May importante silang ibibigay sa doktor. Sabi ng general. Okay, sabi ng katulong. This time, talagang pinangunahan na niya ang lahat, pero habang naglalakad siya, nasa loob din ng pangalawang chief. Mukhang hindi maganda ang mood ng doktor at ni chief. Oh, nagulat ang general, ngunit pagkatapos ay gumaan ang pakiramdam niya. Simula nang sumiklab ang zombie virus, hindi naging maganda ang mood ng lahat. Ang pangalawang pinuno at si Dr. Fenpress ay talagang nasa masamang kalagayan ngayon, dahil ang mga taong ipinadala ng pangalawang pinuno sa oasis ng desyerto upang kunin si Professor Lani ay bumalik na. Gayunpaman, hindi nila naibalik si Professor Lani. Hindi naman sa ayaw bumalik ni Professor Lani, pero patay na si Professor Lani. Lahat ng tao sa oasis ay patay na. May mga bangkay sa lahat ng dako, at walang buhay. Dahil sa mga buwiter at iba pang mga zombie, ang mga bangkay sa oasis ay hindi na makilala. Gusto man nilang hanapin ang bangkay ni Professor Lani, wala silang paraan para mahanap ito. Sayang naman si Professor Laney. He's quite an outstanding talent in this field. Kung nagpumilit lang sana akong panatilihin siya dito. Sabi ni Dr. Phillips na may habag. Nagkaroon siya ng magandang personal na relasyon kay Professor Laney. Ngayong bigla niyang narinig ang balita ng kanyang pagkamatay, natural na masama ang loob niya. Ang pangalawang pinuno ay masama rin ang loob. Matapos malaman ang balita ng pagkamatay ni Professor Lani, ang una niyang aksyon ay ang pag-aresto sa taong namamahala sa nakaraang instituto ng pananaliksik at maingat na tanungin siya.
Kung hindi tinanggihan ng tao si Professor Lani dahil sa pagiging makasarili, hindi sana ma-accident si Professor Lani. Please rest assured, Chief. Kahit wala si Professor Lani, bubuo tayo ng anti-zombie virus serum sa lalong madaling panahon. Nakita ni Phillips na hindi maganda ang mood ng ikalawang hepe, kaya mabilis niya itong inaliw. Siyempre, nalulungkot siya sa pagkamatay ni Professor Lani, ngunit maliwanag na hindi ito ang oras para malungkot. Gaano man siya kalungkot, hindi na muling mabubuhay si Professor Lani. Ang magagawa niya ngayon ay magpakasiglas sa lalong madaling panahon at gamitin ang mga mapagkukunang nasa kamay upang bumuo ng isang gamot upang labanan ang zombie virus sa lalong madaling panahon. Well, salamat sa iyong pagsusumikap, sabi ng ikalawang pinuno na medyo nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, pumasok ang assistant kasama si Huang Feng at ang iba pa. Ang general at si Colonel Manning ay unang sumaludo sa pangalawang hepe, pagkatapos ay sinabi kay Dr. Phillips, Doktor, mayroon akong ibibigay sa iyo. Tingnan kung ito ay kapaki-pakinabang sa iyong pananaliksik. Ano ito? Tanong ni Dr. Phillips habang umiinom ng gamot. Ito ay isang gamot na maaaring alisin ang zombie virus. Sabi ng general, syempre, ito ang sinabi nila. Dinala ko ito dito dahil gusto kong i-verify mo ang epekto ng gamot na ito. Isang gamot para maalis ang zombie virus. Si Dr. Phillips at ang pangalawang hepe ay parehong nagulat, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng at Marcus. Natipon nila ang pinakamahusay na mga siyentipiko sa bansa at nagsasaliksik sa loob ng 2 taon nang walang anumang resulta. Dahil dito, biglang sumulpot ang 2 tao at casual na kumuha ng gamot para maalis ang zombie virus. Kahit anong isipan nila, parang hindi ito mapagkakatiwalaan. Hindi sa atin ang bagay na ito. Binigyan ako ni Professor Lani. Oh, nga pala, baka hindi mo alam kung sino siya, sabi ni Marcus. Naisip niya na ang mga taong ito ay kapareho ng general ngayon at hindi alam kung sino si Professor Lani. Magbibigay na sana siya ng maikling pagpapakilala kay Professor Lani nang bigla siyang hinarang ni Dr. Phillips. Ano sabi mo sinabi mo na ang bagay na ito ay ibinigay sa iyo ni Professor Lani? Sinong Professor Lani? Nag-aalalang tanong ni Dr. Phillips. It's Professor Lani. Nakilala ko siya noon sa Oasis. Ang Oasis ay inatake ng mga zombie. Namatay ang lahat, at ako lang ang naubusan. Bago ako lumabas, binigay sa akin ni Professor Lani ang bagay na ito at hiniling sa akin na ilabas ito. Ilalabas ko sana siya kasama ko, ngunit napatay siya ng mga zombie, sabi ni Marcus. Nang marinig ito, si Dr. Phillips at ang second chief ay parehong nasa sabik. Obviously, ang Professor Lani na binanggit ni Marcus ay ang Professor Lani na kausap nila kanina. Akala nila ay patay na siya, at nawalan sila ng isang malakas na katulong. Hindi nila inaasahan na siya pala ang gumawa ng gamot na ito. Mabilis na tinanong ni Dr. Phillips ang isang tao na alisin ang gamot para sa pagsusuri, pagkatapos ay sinabi kay Marcus, sabihin sa akin ang higit patungkol kay Professor Lani. Okay, sinabi ni Marcus kay Dr. Phillips ang tungkol kay Professor Lani. Kung tutuusin, wala siyang masyadong contact kay Professor Lani, kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Professor Lani. Kaya naman, wala siyang masyadong alam tungkol kay Professor Lani, kaya hindi niya masyadong masabi sa kanya. Talagang henyo si Professor Lani. Sa ganoong kapaligiran, sa mga mahihirap na kondisyon, nagawa niyang bumuo ng gamot na ito. Kung narito ito, ang pag-unlad ng pananaliksik ay mas mabilis. Sabi ni Dr. Phillips nang may damdamin. Oo, tumango ang ikalawang pinuno bilang pagsang-ayon. Mas naging ganito, mas galit siya sa dating kinauukulan. Kung hindi dahil sa taong iyon, nakabuo na sila ng gamot para labanan ang zombie virus sa tulong ni Professor Lani. Sa ilang lawak, ang naunang namamahala ay isang makasalanan ng buong sangkatauhan. Sayang na ito lang ang gamot natin. Kung mayroon tayong kaukulang data ng pananaliksik, mas mabilis ang ating pag-usad ng pananaliksik. Originally, kung buhay pa si Professor Lani, pwede lang siyang tanungin. Gayunpaman, ngayon na si Professor Lani ay patay na, malinaw naman, ang kanyang data sa pananaliksik sa panahon ng kanyang buhay ay napakahalaga. Kabanata 1057. Sa tingin ko baka kailangan mo ito. Sa oras na ito,
si Huang Feng, na tahimik na nakatayo doon, ay biglang kinuha ang USB flash drive at sinabi kay Dr. Phillips at sa pangalawang pinuno. Sa totoo lang, kahit na nakatayo doon si Huang Feng nang hindi nagsasalita, ni Dr. Phillips o ng pangalawang pinuno ay walang intensyon na balewalain siya. Ito ay dahil nakita nila ang isang uri ng katahimikan at katahimikan na wala kay Huang Feng ng mga ordinaryong tao. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng pangalawang hepe, maging sina Colonel Manning at Marcus ay medyo reserved at kinakabahan. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Bukod dito, si Marcus ay nakatayo sa likod ni Huang Feng mula simula hanggang wakas. Kahit na sa pagsagot sa mga tanong, gagamitin muna niya ang kanyang mga mata para humingi ng mga tagubilin kay Huang Feng. Ipinakita nito na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi karaniwan. Ano ito? Kinuha ni Dr. Phillips ang USB flash drive mula kay Huang Feng at nagtanong. Ang pananaliksik ni Professor Laney sa virus ng zombie, sabi ni Huang Feng. Habang papunta sa kabisera, sinuri na ni Huang Feng at ng iba pa ang laman ng USB flash drive. Bagaman mayroong maraming mga profesional na termino na hindi nila naiintindihan, maaari nilang kumpirmahin na ang mga nilalaman ng USB flash drive ay talagang nauugnay sa pananaliksik ng zombie virus, kabilang ang detalyadong impormasyon ng gamot na nasa kamay ni Marcus. Talaga, ang galing! Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, puno ng saya ang mukha ni Dr. Phillips. Pagkatapos, lumingon siya sa lahat at sinabing, "Excuse me, I have to take a look at this information." Pagkatapos sabihin iyon, hindi na hinintay ni Dr. Phillips na may sumagot at tinawagan ang kanyang katulong para umalis. Ang mga tao dito ay gumugol na ng maraming oras at lakas sa pagsasaliksik tungkol sa zombie virus. Ngayong bigla na lang nilang narinig ang ganoong impormasyon, syempre sobrang excited sila. Si Dr. Phillips ay ayaw maghintay kahit isang minuto. Hindi na siya makapaghintay na makita ang sinabi ng impormasyon. Nang makita ang ekspresyon ni Dr. Phillips, hindi na pinansin ng pangalawang pinuno, dahil labis din siyang nag-aalala sa nilalaman ng dokumento. Gayunpaman, wala siyang gaanong alam tungkol sa pananaliksik, kaya maaari na lamang niyang hintayin ang mga huling resulta ni Dr. Phillips. Bukod dito, halatang mas interesado siya kay Huang Feng ngayon, kaya talagang gusto niyang samantalahin ang oras na ito para makipag-chat kay Huang Feng. "Young man, what's your name? What do you do?" Ang pangalawang pinuno ay tumingin kay Huang Feng at nagtanong. "Ang pangalan ko ay Huang Feng." Sinabi ni Huang Feng, "Dati, isa lang akong ordinaryong manggagawa sa opisina. Pagkatapos lumitaw ang mga zombie, natural na wala akong trabaho. Ngayon, iniisip ko na lang kung paano mabubuhay araw-araw." Ngumiti ang dalawang chief at sinabing, "Oo, ang hitsura ng mga zombie ay nagpabago sa buhay ng maraming tao, kaya dapat tayong magkaisa at magsumikap upang maalis ang mga ito, at ibalik ang isang mapayapa at matatag na kapaligirang panlipunan sa lahat." Tumango si Huang Feng. Nakikita rin niya na ang pangalawang pinuno ay hindi lamang sumisigaw ng mga slogan. Talagang naisip niya at ginawa iyon. Pagkatapos noon, si Huang Feng at Marcus ay nanatili rito ng ilang sandali bago sila pinalabas. Si Colonel Manning ay hindi umalis kasama sila, ngunit nanatili sa general. "Nauna mo bang nahanap ang Huang Feng na iyon?" Hinintay ng pangalawang pinuno na umalis sina Huang Feng at Marcus at tinanong si Colonel Manning. "Oo, Hepe. Ngayon, noong nagro-ronda ako gaya ng dati, nakita ko ang convoy ni Huang Feng at sinundo sila." Sumagot si Colonel Manning, "Bukod dito, nalaman ko rin na ang Huang Feng na ito ay hindi isang ordinaryong tao." "Oh, anong ibig mong sabihin?" Ang dahilan kung bakit pinanatili ng pangalawang pinuno si Colonel Manning ay dahil interesado siya kay Huang Feng, kaya gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya sa pamamagitan ng Colonel Manning. Hindi niya inaasahan na parang may alam talaga ang kabilang partido. Parang ganito. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Colonel Manning ang pagganap ni Huang Feng sa front line. Hindi mahirap makita sa kanyang mga salita na labis din niyang hinahangaan si Huang Feng. Ganyan ba talaga siya kalakas? Hindi. Makapaniwalang tanong ng general na pumasok kasama sina Huang Feng at Marcus. "Mas malakas lang siya sa sinabi ko. Nakikita ko naman na kahit pagod siya sa huli, hindi niya naabot ang limitasyon niya. At saka, hindi niya ginamit ang buong lakas niya," sabi ni Colonel Manning.
Tumango ang pangalawang pinuno. Siya ay orihinal na medyo curious tungkol kay Huang Feng. Ngayon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Coronel Manang, lalo siyang naging interesado. Maganda ang iyong ideya. Ngayon, kailangan ng mga tao ng mga bayani, tulad ng sa mga pelikula. At itong si Huang Feng ay halatang may kakayahan at potensyal na maging ganoong tao. Alam din ng pangalawang pinuno na dahil sa higit sa 2 taon ng buhay sa apocalypse, kahit na ang mga tao ay nagsusumikap, hindi pa rin sila makahanap ng paraan upang malutas ang zombie virus. Ang ganitong uri ng madilim at walang pag-asa na mga araw ay maaaring magpahirap sa nerbiyos ng mga tao. Marami na ang nagpakamatay dahil hindi nila kayang panindigan ang ganoong buhay. Nadama nila na wala ng pag-asa sa buhay, at sila ay magdurusa, kaya mas mabuting mamatay. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang mga nerbiyos ng tao ay napakahigpit. Kung ang isang superhero ay lumitaw sa oras na ito at nagbigay ng pag-asa sa mga tao, kung gayon ang mga tao ay magkakaroon ng pagganyak na magpatuloy sa pakikipaglaban at pagpupersage. How about this? Ikaw ang unang nakipag-ugnayan kay Huang Feng. Ipagpatuloy mo pa ang pakikipag-ugnayan sa kanya at mas makilala pa siya. Pagkatapos ay ayusin ang ilang pagkakataon para pumunta siya sa frontline at ipakita ang kanyang mukha sa harap ng lahat. Aayusin ko ang mga taong namamahala sa publisidad na isapubliko ang kanyang mga bagay. Ang pangalawang pinuno ay nag-isip tungkol dito at sinabi, "Oo, pinuno." Nalaman ni Coronel Manang sa sandaling marinig niya na ang hepe ay sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Gusto talaga niyang gawing huwaran si Huang Feng. Si Colonel Manang ay medyo naiinggit, ngunit hindi siya nagseselos. Si Huang Feng ay may ganoong kakayahan. Nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata. Nararapat din kay Huang Feng ang gayong pagtrato. Sa isang kahulugan, ito pa rin si Huang Feng ang tumutulong sa kanila. Pagkaalis ni Coronel Manang, iniulat ng general ang mga bagay na tinalakay sa pagpupulong ngayon sa pangalawang pinuno, kabilang ang hinala na ang Umbrella Corporation ang bumuo ng zombie virus at ang desisyon na magpadala ng combat team para mag-imbestiga. Oo, sumasang-ayon ako sa iyong desisyon. Ang bagay na ito ay kailangang harapin sa lalong madaling panahon. Ang sanhi ng pagsiklab ng zombie virus ay dapat mahanap. Kung hindi, kahit na si Dr. Phillips ay gumawa ng isang espesyal na gamot, ang ganitong uri ng bagay ay mangyayari muli. Kailangan nating lutisin ang problema mula sa pinagmulan, sabi ng pangalawang pinuno. Sa pag-aproba ng pinuno, hindi nagpahuli ang general. Pagkabalik, inayos niya ang isang combat team na pumunta sa Gauquei City upang imbestigahan ang Umbrella Corporation. Bagamat libu-libong kilometro ang layo ng lugar na ito mula sa Gauquei City, makakarating pa rin sila roon ngayong gabi kung sasakay sila ng eroplano. Ang oras ay walang hinihintay. Nais din nilang malaman ang buong kwento ng bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kabanata 1058, si Huang Feng at Marcus ay natural na hindi alam kung ano ang nangyari pagkatapos nilang umalis. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang husay ni Huang Feng ay pumukaw sa pagkamausisa ng pangalawang pinuno, wala siyang gaanong alam tungkol kay Huang Feng, kaya imposible para sa kanya na sabihin sa kanya ang napakaraming confidential na mga bagay. Siyempre, walang masyadong pakialam si Huang Feng tungkol dito. Hindi siya naparito sa mundong ito para ituloy ang katanyagan at kayamanan, kundi para kumita ng pera. Gayunpaman, dahil sa nakaraang karanasan sa teleportasyon, alam din ni Huang Feng na napakahalagang humanap ng maaasahang taga-suporta. Bagamat ito ang apocalypse, alam ni Huang Feng na napakahirap ibagsak ang kasalukuyang pamahalaan. Sa kabutihang palad, hindi niya ito plano noon, ngunit naunawaan na ni Huang Feng ang kahalagahan ng isang backer at isang sandatahang lakas. Dapat niyang itatag ang sarili niyang kapangyarihan. Dahil sa pagpapakilala ng storage box, alam ni Huang Feng na ang impormasyon sa USB drive ay malamang na makakatulong kay Dr. Phillips na bumuo ng isang gamot para labanan ang zombie virus. Sa madaling salita, muling itatag ang isang matatag na kaayusan sa lipunan, at sa oras na iyon, oras na para magsimula siyang kumita ng pera. Bago yun, kailangang maghanda ng maaga si Huang Feng at maglatag ng pundasyon ng maaga. Noon lamang siya maaaring isang hakbang sa unahan ng iba. Ngayon na ito ay ang apocalypse, mayroong mga panganib sa lahat ng dako, ngunit sa parehong oras, mayroon ding mga pagkakataon. Dahil sa mga zombie, maraming infrastruktura ang nawasak,
at ang buong lipunan ay nagkagulo. Sa makatuwid, kahit na malutas ang problema ng zombie, ang mga pinunong iyon ay kailangan pa ring harapin ang problema ng muling pagtatayo, at ang buong lipunan ay muling itatayo. Gaano kalaki ang pagkakataon? Kahit na hindi gaanong alam ni Huang Feng ang tungkol sa negosyo, naiintindihan pa rin niya. At upang mailagay ang saligan ng maaga, ang isa ay dapat magkaroon ng sapat na pera. Ginagawa na ito ni Huang Feng noon, at patuloy nilang gagawin ito. Bukod dito, nagkaroon din ng garantiya ng puwersang militar. Kung masyadong malakas ang business empire ng isang tao, siguradong maaakit nito ang atensyon ng iba. Napatunayan din ito sa ibang mga espasyo. Sa panahong ito, kailangan ng garantiya ng puwersang militar. Sa mundo ng mga zombie, mayroong mga natural na mandirigma sa lahat ng dako. Hanggat nakahanap siya ng isang paraan upang makuha ang ilan sa kanila, kung gayon sila ay magiging kanyang espada, isang matalas na espada na maaaring talunin ang lahat ng mga kaaway. Siyempre, kapag ang problema ng zombie ay nalutas, ito ay magiging isang mundo na may kaayusan at batas. Sa makatuwid, hindi lahat ng problema ay malulutas sa pamamagitan ng puwersa, kailangan pa rin ni Huang Feng na magkaroon ng sariling puwersa. Sa makatuwid, nang umalis si Huang Feng sa underground na gusali, iniisip niya ang mga problemang ito. Sa pamamagitan lamang ng paglutas ng mga problemang ito ay makumplito niya ang pag-deploy sa mundong ito. Noon lamang maituturing na walang kabuluhan ang kanyang paglalakbay sa oras at espasyo. Sa oras na ito, si Marcus, na naglalakad sa tabi ni Huang Feng, ay nagsabi kay Huang Feng na may nasasabik na ekspresyon, "Huang Feng, iyon ang pangalawang pinuno. Nakikita ko lang siya noon sa TV, hindi ko inaasahan na makikita ko siya ng personal ngayon." Tuwang-tuwa ako, medyo excited si Marcus kanina, pero alam din niyang may importante siyang gagawin. Bukod dito, kailangan niyang manatiling kalmado sa ganoong sitwasyon, kaya pinilit niyang magtiis. Ngayong nakaalis na siya sa lugar na iyon, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan. Huwag kang masyadong inutil, okay. Doomsday na ngayon, gaano kayang pagkakaiba ng pagkakakilanlan ng lahat? Nakangiting sabi ni Huang Feng sa kanya. Paano magiging pareho? Siguradong malulutas ang problema ng zombie. Palagi akong naniniwala dito, at pagkatapos kitang makita, masigurado ako. Sinabi ni Marcus, ngunit ikaw, Huang Feng, napansin mo ba na tila interesado sa iyo ang pangalawang pinuno? Talaga, hindi ko nakikita, sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, naramdaman din niya ito, ngunit wala siyang masyadong masabi. Tungkol sa bagay na ito, kaya sinabi niyang, nga pala, kung talagang malulutas ang problema ng zombie tulad ng sinabi mo, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Gawin ang ano? Hindi ko alam. Natarantang umiling si Marcus at sinabing, bago ang zombie virus outbreak, isa lang akong ordinaryong tao. After the zombies appeared, everything changed. I only think about how to live every day, and I almost died several times. I don't dare to think about the future, who knows if I can live until tomorrow. Kung malulutas ang problema ng zombie virus, paano kung magtrabaho ka para sa akin? Biglang sabi ni Huang Feng. Sumunod sa'yo. Para saan? Tanong ni Marcus. Ito ay ganito. Ako ay magtatayo ng isang kumpanya at gagawa ng ilang negosyo. Gusto kong ikaw ang maging pinuno ng aking departamento ng seguridad, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, pinag-iisipan ni Huang Feng ang bagay na ito. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, nalaman ni Huang Feng na ang Marcus na ito ay napakahusay at mapagkakatiwalaan. Tiyak na magkakaroon siya ng sariling kumpanya sa hinaharap, at ang kumpanya ay kontrolado ng isang alipin. Siya ay mininirehan sa pag-iisa sa likod ng mga eksena at utusan ito ng malayuan. Sa mga tuntunin ng seguridad, orihinal na nais ni Huang Feng na ibigay ito sa isang alipin, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, hindi pa rin ito nararapat. Kapag malaki na ang kanyang kumpanya, siguradong makakaakit ito ng maraming atensyon. Sa oras na iyon, kung ang kanyang sariling kumpanya ay ilang hindi kilalang tao, magkakaroon ng maraming gulo. Bukod dito, kailangan din ni Huang Feng ang ilang mga katutubo sa senior management ng kanyang kumpanya, para mas makatulong ito sa pag-unlad ng kumpanya. Tungkol sa problema ng pagtataksil sa kanya ni Marcus, tiyak na may backup na plano si Huang Feng, kaya hindi na kailangang mag-alala.
Ang pinuno ng Departamento ng Seguridad. Kaya ko bata, sabi ni Marcus na may kumpiyansa. Siyempre kaya mo, sinabi ni Huang Feng, dati kang commander ng isang convoy. Mas kwalipikado kang maging pinuno ng Departamento ng Seguridad. Ganap mong kaya iyon. Sige, then I'll follow you. After all, I've been following you all this time, sabi ni Marcus. Ayaw mo bang isipin? Tanong ni Huang Feng. Hindi, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Marcus. Pagkatapos ng panahong ito, hinangaan ni Marcus si Huang Feng maging sa lawak ng pagsamba. Si Huang Feng ay simpleng idolo sa kanyang paningin. Bukod dito, maraming beses, si Huang Feng ang nagligtas sa kanya mula sa mga kuko ng mga zombie. Sa makatuwid, iniligtas ni Huang Feng ang kanyang buhay. Nag-iisip siya kung paano babayaran si Huang Feng. Ngayon na gusto ni Huang Feng na sundan niya siya, ito ay talagang mabuti. Well, maniwala ka sa akin, tiyak na tayo ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa hinaharap. Tinapik ni Huang Feng ang balikat ni Marcus at nangako. Well, I believe in you. I have always believed in you, sabi ni Marcus, Kung may ibang magsasabi ng mga ganyang katagang mayabang, hindi siya maniniwala. Gayunpaman, dahil nagmula ito sa bibig ni Huang Feng, hindi niya ito pinagdudahan. Kabanata 1059. Very good. Tumango si Huang Feng ng may kasiyahan, at pagkatapos ay sinabi kay Marcus, ngayon, kailangan nating maghanda para sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Diretsyong tanong ni Marcus. Kaya, sa panahong ito, dapat kang makipag-ugnayan sa mga nakaligtas na tao sa kampo at kilalanin ang kanilang mga kakayahan at karakter. Maghanap ng ilang karapat-dapat na mga tao at makipagkaibigan sa kanila. Kapag naalis na ang mga zombie at naitatag na ang ating kumpanya, ay recruit natin ang mga taong ito sa kumpanya at hayaan silang maging unang batch ng mga nasasakupan mo. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay likas na mandirigma, napakalakas. Well, gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Marcus bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, upang makaligtas sa apocalypse, lahat sila ay mga talento. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay magkaroon ng magandang relasyon sa mga taong ito at i-recruit sila sa kumpanya sa hinaharap. Well, let's go back. Sa panahong ito, magtuturo ako sa iyo ng mga simpleng galaw. Kung may oras ka, maaari kang mag-practice pa. Sabi ni Huang Feng. Talaga, ang galing, matagal ko nang gustong i-practice ang skills ko, masayang sabi ni Marcus. Nakaya niyang makaligtas sa apocalypse sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang dexterity at marksmanship. Siyempre, may swerte din. In terms of skills, hindi siya masyadong magaling. Matapos makita ang kakayahan ni Huang Feng, natural na humanga at inggit si Marcus sa kanya. Naisip niya na mabuti kung matututo siya kay Huang Feng. Kahit na hindi niya maabot ang antas ni Huang Feng, at least malalampasan niya ang maraming ordinaryong tao. Hindi nagsinungaling si Huang Feng kay Marcus. Walang pangangailangan para dito. Gagastos siya ng pera upang ipagpalit sa isang set ng mga galaw na angkop para sa mga tao sa mundong ito mula sa tindahan ng storage box. Sa mundong ito, ang hukbo ay mayroon ding ilang military boxing, at mayroon ding ilang tunay at peking pamamaraan sa mga tao. Gayunpaman, hindi interesado si Huang Feng sa mga bagay na iyon. Gusto niyang makipagpalitan ng mas malakas na hanay ng mga galaw sa storage box. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kumpanya at hahayaan ang mga security personnel ng kumpanya tulad ni Marcus na matutong pagbutihin ang kanilang lakas. Ngayong may kaunting pag-unlad sa aspeto ng seguridad, ang susunod na dapat isaalang-alang ni Huang Feng ay kung paano makipagkaibigan sa sarili niyang puwersa. Si Colonel Manang ay malinaw na isang mahusay na pagpipilian. Maganda pa rin ang ugnayan ng dalawang panig, ngunit hindi mamadaliin ang usaping ito. Mas mainam na dalhin ito ng dahan-dahan. Nang bumalik sina Huang Feng at Marcus sa kampo, tinanggap sila ng maraming tao. Ang nakaraang pagganap ni Huang Feng ay nakita ng lahat. Si Huang Feng ay direkta o hindi direktang nagligtas ng maraming tao, kaya hindi nakakagulat na siya ay tinanggap. Sa gayong pundasyon, naniwala sina Huang Feng at Marcus na hindi magiging napakahirap para sa kanila na bumuo ng magandang relasyon sa mga taong ito. Ganito talaga ang kaso. Sa post-apocalyptic na mundong ito, hindi ganoon kahalaga ang pera at katayuan. Sa kabaligtaran, ang personal na lakas ay mas mahalaga.
Malinaw na may ganoong lakas si Huang Feng. Ang kanyang lakas ay hindi maisip na malakas, kaya natural, walang kakulangan ng mga tao na sumasamba sa kanya. Habang nagpapahinga si Huang Feng at ang iba pa sa kampo, ang combat team na binubuo ng mga elite na sundalo mula sa military camp ay nakasakay na sa eroplano at pumunta sa Gaokei City. Dumating sila doon ng maayos sa gabi. Sa Research Institute ng Umbrella Company sa Gaokei City, maraming tao sa oras na ito. Halos lahat ng pinuno ng Umbrella Company ay dumating na. Gayunpaman, ang bida ng eksena ay hindi sila, ngunit si Dr. Jim. Dr. Jim, kumusta ang paghahanda? Kailan magsisimula ang eksperimento? Muling lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasot. Siya ang boss ng Umbrella Company, Bulwer, isang taong bihirang magpakita sa publiko. Gayunpaman, alam ng mga talagang pamilyar sa kanya na siya ay isang ambisyoso at baliw na tao. Naramdaman pa niya na ang bilis ng ebolusyon ng tao ay masyadong mabagal, kaya gusto niyang gumawa ng ilang mga pagpapabuti sa mga gene ng tao upang mapabuti ang pagganap ng tao sa lahat ng aspeto. Si Dr. Jim ang katulong na natagpuan niya. Gayunpaman, sa proseso ng pagpapabuti ng mga gene ng tao, si Professor Jim ay hindi sinasadyang bumuo ng isa pang uri ng gayuma, at ang potion na ito ay nalik. Ang tumagas na potion ay ang zombie virus mismo. Gayunpaman, sa kabila ng naturang aksidente, hindi sumuko si Bulwer sa pagsasaliksik ng gene potion. Sa loob ng higit sa 2 taon, ang laboratorio na pinamumunuan ni Dr. Jim ay nagsasaliksik sa lugar na ito. Ngayon, ang pananaliksik sa wakas ay nagkaroon ng mga resulta. Sa makatuwid, labis na nasasabik si Bulwer. Nakita niyang bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Handa na, maaari tayong magsimula anumang oras, sabi ni Dr. Jim, sabi ni Jim. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya masaya. Hindi siya tumutol sa pagbuo ng mga gamot upang mapabuti ang mga gene, at interesado pa nga siya rito. Gayunpaman, palagi siyang nakadama ng malalim na paninisi sa sarili para sa pagtagas ng zombie virus. Bagamat hindi siya ang nag-leak, may kaugnayan naman ito sa kanya, kaya hindi niya ito kayang bitawan. Sa makatuwid, sa panahong ito, bilang karagdagan sa pagsasaliksik ng mga gamot sa gene, nagsasaliksik din siya ng mga gamot na maaaring lumaban sa zombie virus. Sa kabutihang palad, mayroon siyang paunang data ng virus, kaya medyo madali ang pagsasaliksik ng kaukulang gamot sa panlaban, at nakagawa na siya ng ilang pag-unlad. Okay, then let's start quickly. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Bulwer. Tumango si Dr. Jim. Pagkatapos noon, tinulak ng isang katulong ang isang tao. Ang tao ay nakahiga sa operating table. Nakaayos na ang kanyang mga kamay at paa, ngunit gising pa rin siya. Naglabas ng syringe si Dr. Jim at itinurok ang likido sa loob ng katawan ng tao. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang umalis sa tabi ng kausap. Napabuntong hininga ang lahat ng naruroon at pinagmasdan ng mabuti ang reaksyon ng tao. Matapos ma-inject ng potion ang tao, napakalma niya noong una, ngunit pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang katawan. Pagkatapos noon ay lalong halata ang pamumula at mabilis itong kumalat sa buong katawan niya. Umuungol. Ang tao ay umungal, pagkatapos ay biglang kumawala mula sa mga pagpigil at umungal ng malakas. Ang tunog na lumabas sa kanyang bibig ay hindi katulad ng sa isang tao, ngunit medyo katulad ng sa isang hayop. Bilasan mo, ilagay mo ang mga inihandang zombie. Malakas na sabi ni Bulwer. Sa oras na ito, nasa labas na sila ng silid, ngunit ang silid ay transparent, kaya kitang-kita nila ang lahat sa loob. Pagkatapos magsalita ni Bulwer, ilang mga tauhan ang nagtulak ng malaking hola sa silid. Matapos buksan ang lock ng hola, mabilis silang tumakbo palabas. Medyo mabagal ang isang tao, kaya nahuli siya ng mga zombie na lumabas. Pagkatapos, sa harap ni Bulwer at ng iba pa, kinagat ng mga zombie ang ulo niya. Kabanata 1060. Nang makitang may kinakagat hanggang mamatay sa harap nila, walang nikititing na awa ang mga taong naruroon. Sa halip, labis nilang inaabangan ang susunod na mangyayari. Ang zombie virus ay orihinal na kumalat mula sa Umbrella Company, kaya maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang paglikha ng zombie virus dito. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap na linangin ang mga zombie.
Ang zombie na pinakawalan sa harap nila ay isa na sila mismo ang Nagel Inang. Isa itong level 5 zombie. Matapos kagatin ng zombie ang ulo ng malas sa ilang kagat, itinapon nito ang katawan ng lalaki at tumingin sa nag-iisang buhay na tao sa kwarto, ang kaka-inject ng droga. Number 1, go, patayin mo siya. Inutusan ni Balwo ang nasa silid na naturukan pa lang ng gamot sa pamamagitan ng mikropono. Sa susunod na segundo, ang taong nakatayo pa rin sa parehong lugar ay biglang tumakbo patungo sa zombie. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa level 5 na zombie, at ang level 5 na zombie ay ganoon din ang ginawa. Tumakbo rin ito patungo sa tao. Ang tao at ang zombie ay halos magkapareho ang bilis, at sa lalong madaling panahon ay nakipag-ugnayan sila sa isa't isa. Bang! Nang magkalapit na ang dalawang gilid, sinuntok ng tao ang mukha ng zombie. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang suntok na ito ay walang epekto sa level 5 na zombie, ngunit ang nagpasabik sa mga taong naruroon ay ang level 5 na zombie ay direktang pinalipad ng suntok ng tao. Ngunit hindi tumigil ang tao. Sinundan ng kanyang figure ang zombie. Bago pa dumaong sa lupa ang zombie ay nakadagan na siya sa ilalim niya. Muli niyang sinuntok ang likod ng zombie. Parang sandbag ang zombie, pinalipad na naman. Magaling. Naghiyawan ang mga tao sa labas ng kwarto. Sa harap ng mga ordinaryong tao, matagumpay din silang mga tao, at kadalasan sila ay napakatatag. Gayunpaman, matapos makita ang pagganap ng taong pinangalanang number 1 ni Balwo, lahat sila ay nasa sabik na parang mga kabataan na hindi pa nakikita ang mundo. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa silid, ngunit nakikita ng lahat na ang taong nag-iniksyon ng droga ang may kapangyarihan. Pinipigilan niya ang level 5 na zombie. Kung hindi dahil sa malakas na depensa ng zombie ay matagal na itong patay. Gayunpaman, kahit na, ito ay malubhang nasugatan. Matapos ipadala ang zombie na lumipad muli, ang number 1 ay hindi natuloy sa pag-atake sa oras na ito. Sa halip, hinintay niyang bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos noon, tumalon siya at umupo dito, hawak-hawak ng dalawang kamay ang ulo ng zombie. Pagkatapos noon ay nagpakawala siya ng lakas at direktang inikat ang ulo ng zombie. Ang zombie ay halatang gustong lumaban, ngunit ang lakas nito ay hindi kasing husay ng tao, at ngayon ito ay malubhang nasugatan, kaya't wala itong kakayahang lumaban. Panoorin lamang nito ang ulo nito na pinipilipit at pagkatapos ay mamatay ng ayaw. Magaling! Magaling! Nang makita ito ng mga tao sa labas ng kwarto, tuwang-tuwa silang nagpalakpakan. Puno ng excitement ang mga mukha nila. Maging si Dr. Jim, na maraming iniisip, ay baka sa kanyang mukha ang kagalakan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang imbensyon. Napatunayan ng mga katotohanan na siya ay talagang isang henyong siyentipiko. Dr. Jim, kailangan kong sabihin na ang iyong gamot sa gene ay talagang mahusay. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Balwo, natapos ng manood ng pagtatanghal, kay Dr. Jim. Salamat, boss. Sumagot si Dr. Jim. Ano sa tingin mo ang pinaghahambing ng taong nag-inject ng gene medicine sa lakas ng zombie? Tanong ni Balwo. Marahil ay katumbas ng level 6 na zombie o mas mataas pa. Sabi ni Dr. Jim. Tumango si Balwo at sobrang nasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga antas-6 na zombie ay napaka-nakakatakot, at pagkatapos ng pag-iniksyon ng gamot sa gene, maaari nitong gawin ang isang tao na magkaroon ng lakas ng isang antas-6 na zombie, o mas mataas pa, na napakabihirang. Very good. Tapos, nasaan ang research data ng gene medicine? Ang mga mata ni Balwo ay kumislap ng kakaibang tingin habang tinanong niya si Dr. Jim, nandito na. Hindi napansin ni Dr. Jim ang pagiging abnormal ni Balwo. Naisip niya na nais lamang ni Balwo na tingnan ang impormasyon at mas maunawaan ang bagong ipinanganak na genetic warrior na ito. Kaya naman, hiniling niya sa kanya na huminto at ipasa ang impormasyon kay Balwo. Kinuha ni Balwo ang data at tiningnan ito. Siya ay napakahusay sa biomedicine, kaya naiintindihan niya ang data. Alam niya na totoo ang data, at hindi gumamit ng pekeng si Dr. Jim para lokohin siya. Tumango si Balwo na may kasiyahan at sinabi kay Dr. Jim, napakabuti. Pagkatapos ay maaari kang pumunta ng payapa. Boss, anong ibig mong sabihin? Biglang naramdaman ni Dr. Jim na medyo kakaiba ang kapaligiran.
Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid niya na para bang nakatingin sa isang patay na tao. Ang ibig kong sabihin ay mapupunta ka sa impyerno. Nang matapos magsalita si Balwo ay naglabas siya ng baril sa kanyang dibdib. Sa isang putok, binaril niya ang dibdib ni Dr. Jim. Nahulog si Dr. Jim. Hindi man lang nagulat ang mga tao sa paligid niya sa sitwasyong ito, na para bang ito ang inaasahan nila. Boss. Ano? Bakit? Hindi makapaniwalang tumingin si Dr. Jim kay Balwo. Because I hate betrayal. I hate people who do things behind my back. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Balwo kay Dr. Jim na may malamig na mukha, na walang kaunting simpatiya o pag-aalinlangan. Masyadong importante ang data na ito. Ayokong malaman ito ng isang taong hindi loyal sa akin. Kaya, mamatay ka lang. Natigilan sandali si Dr. Jim, sa kanya naintindihan. Nalaman ni Balwo na lihim siyang nagsasaliksik para labanan ng zombie virus. Gayunpaman, kahit palihim niyang sinasaliksik ang bagay na iyon, tapat pa rin siya sa kumpanya at sa kanyang amo. Ayaw lang niyang makakita ng mga taong namamatay dahil sa kanyang mga pagkakamali. Gusto lang niyang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Hahaha, I deserve to die. Nagkamali ako. I deserve to die. Pagkatapos sumigaw ng ilang salita si Dr. Jim, tuluyan na siyang tumigil sa paggalaw. Mula nang malaman niya ang tungkol sa trahedya ng pagsiklab ng zombie virus, siya ay nabubuhay sa panghihinayang. Ngayon na siya ay patay na, ito ay isang uri ng kaginhawaan para sa kanya. Sa wakas ay mapipigilan na niya ang pagsisisi sa sarili. May dumating, kalagkarin mo siya. Sabi ni Balwo na hindi nagbabago ang ekspresyon. Para sa kanya, si Dr. Jim ay isang kasangkapan lamang na magagamit niya. Kailangan niya itong tulungan siyang magsaliksik ng gene medicine. Ngayon na ang gamot sa gene ay matagumpay na nasaliksik, hindi na mahalaga kung nabuhay si Dr. Jim o hindi. Bukod dito, si Balwo ay tila may masamang pagtitiyaga sa pagkontrol sa mga tao. Hanggat nalaman niya na ang kabilang partido ay may kaunting intensyon na ipagkanulo siya, o hindi ipagkanulo siya, ngunit gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban, hindi niya ito kukonsintihin at baliw na maghayganti sa kabilang partido.